Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitar. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, balikan natin ang ating mga sarili. Aminin na tayo nagkasala at tayo dumulog sa ating Amang puno ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan, at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo
na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya'y ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ako'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw, mga kapanalig.
Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos at muli nga tayong ginising, muli nga tayong binangon, at sa mga nagbiyabiyahe ngayon, ang ating mga kapanalig na nagbiyabiyahe, pauwi sa kanilang mga pamilya, sa mga probinsya, dalhin ninyo ang aming mga panalangin. Be safe always and be healthy. No? Ika nga. Alam nyo, kanina, papunta ako dito sa ating kapilya dito sa Radyo Veritas. Nag-umpisa ako magbiyahe ng madilim-dilim pa. At habang ako'y nagbiyahe, makikita mo na ang liwanag ng bukang liwayway ay talaga nga namang hindi mapigilan para liwanagan ang araw na ito. Para sa akin, ito ang buod ng ating babasahin ngayon. Para tayong mga nakatayo sa gilid ng isang malawak na lugar at nakikita natin ang bukang liwayway ay talagang tumatagos doon sa dilim. Bakit ko sinasabi ito? Ang ating babasahin ngayon ay patuloy na inanyayahan tayo making bukas sa liwanag ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Roma, maririnig natin ang matinding dalamhati ni Pablo para sa kanyang mga kapwa Hudyo na sa kabila ng kanilang mayamang pamana ng pangako ng Diyos ay nagpupumilit na tanggapin ang kabuuan ng pagpapahayag ni Kristo. Bukas ang puso ni Pablo. Nagdurusa sa pag-ibig at pagnanais na ibahagi niya ang katotohanan na nagpapakita sa atin na nagpapahayag ang Panginoon araw-araw. Ang Panginoon lagi yan, sabi nga nila, nagmamanifest. No? Gusto ko yung word na yon. Manifest. No? Nagmamanifest yan sa iba't ibang parte, iba't ibang karanasan ng ating buhay. Tulad ng bukang liwayway. Hindi tayo mananatili sa dilim, pero yung araw, yung sinag ng araw, nagpapahayag ng kabutihan at liwanag ng Panginoon. Ngayon, tayo ay nakikinig muli sa salita ng Diyos. Nagpapahayag na ang salita ng Diyos ay talaga nga namang buhay natin araw-araw. Pagkain natin araw-araw. Nakita ko ang aking mga kasamahan dito sa ating kapilya. Nagpapahayag na tayo ay hindi mag-isa dito sa mundo. Meron tayong mga kasama. Pag ikaw nagising, nakakita mo ang inyong nanay, ang tatay, hindi ka mag-isa. May mga taong nakikilakbay sa'yo. Ito, meron tayong pagkain na mapagsasaluhan. Tinapay, peanut butter man yan ngayong umaga, mainit na kape. Simbolo na ang ating Panginoon hindi talaga napapagod magbigay sa atin. Ito yung sinasabi ni Pablo na dapat tayo ay magmatsyag na ang presensya ng Panginoon, yung manifestation ng Panginoon ay nandyan sa atin. Pero tayo, punong-puno pa rin ng pagdududa, punong-puno pa rin ng takot. Kaya sa ating unang pagbasa, sinasabi ni Pablo na tayo sana ay maging mahina. We should be vulnerable in front of the Lord. At hayaan natin yung liwanag niya na tumagos sa puso natin ng punong-puno ng pagdududa at takot. At balikan ang ating sarili, mga kapanalig. Ito yung pinakaunang hakbang. Balikan ang ating kahinaan. Ano ba itong mga pagdududa ko ngayon? Ano ba itong mga takot ko ngayon na nagpapabulag sa akin para hindi ko makita na ang Diyos pala ay nagpapahayag sa aking buhay? Marami yan. Napakaraming mga kapanalig. Kaya nga, magandang tingnan, ano ba yung daladala ko sa buhay ko ngayon? At itong daladala ko, hindi ko makita ang Diyos. Pero ang Diyos,
patuloy yan na nagpapahayag sa atin. Maraming mga bagay nagpapabulag sa atin. Maraming takot, pagdududa, kahit mga pangamba. Kaya ito yung mga to ay hindi natin makita ang Diyos sa ating buhay. Kaya makita mo sa ating ebanghelyo ngayon, kaharap ng Diyos ang mga marurunong, ang mga Pariseo, ang mga tinatawag nating nakapag-aral. Pero sino ba totoo ang totoong bulag? Sinasabi ng Diyos sa ating Pariseo, sa ating ebanghelyo, na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may sakit na mamanas sa araw ng Sabat. Hinahamon ang bulag na pagsunod ng mga Pariseo sa mga alituntunin kaysa awa. Ang pagkilos ng habag na ito ni Jesus ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ang pagpapahayag ay hindi tungkol sa mahigpit na pagsunod, kundi ito ay tungkol sa pagkilala sa kanyang pag-ibig sa mga hindi inaasahang lugar. Gaya ng itinuro sa atin ni Pope Benedict XVI, dapat nating hayaang maliwanagan ng katuwiran at ng pananampalataya ang ating mga aksyon, pagpili ng pagiging bukas na humahantong sa katarungan at kabutihan. Ang halimbawa ni Jesus ay nagbibigay inspirasyon sa atin na lumaya mula sa ating sariling mga batas ng Sabat, ang mga hadlang na ipinataw ng sarili at tumugon sa tawag ng Panginoon ng may kagyat at mapagmahal na pagkilos. Hinihikayat tayo, mga kapanalig, na mga pagbasa natin ngayong araw na to, na ipagpalit ang ating pagkabulag sa ningning at liwanag at pagpapahayag ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso, sa pamamagitan ng ating pagiging bukas palad, tayo ay nagiging mga tagapagdala ng pag-asa sa isang pagod na mundo. Habang pinag-iisipan natin ito, mga kapanalig, isaalang-alang natin ang isang paraan kung paano natin aanyayahan ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Para ang liwanag ng Diyos na ito mapawi ang ating pagkabulag at patuloy natin makita ang kagandahan at kabutihan ng ating Panginoon. Wow! Kung ganyan ang ating mga mata, kahit meron tayong mga salamin, makikita mo talaga ng lahat ng ating pinagdaraanan, nandoon ang ating Panginoon. Kahit ikaw ay may karamdaman ngayon sa ating mga kapanalig na may sakit, kahit sa kahirapan ng buhay, marami ka man mga tanong, pero ang mga tanong natin ay pumupunta at tumuturo sa atin, sa ating Panginoon Diyos, na totoong kasama natin, nagbibigay sa atin ng liwanag, pag-asa, at totoong daan tungo sa kapayapaan. Mga kapanalig, maging bukas ngayong araw na to, hayaan natin ang liwanag ng Panginoon mag-alis ng ating pagkabulag. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang Kanyang mga anak at maging malaya
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating itutugon, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkus, gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga yumao naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit
palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhalan ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay isa na mahal Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kay isa na mga apostol, ni San Camilo de Lelis at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling at utos ng ating Panginoon Diyos, muli nating sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, maaga ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan.
Narito si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkalipin bilang haliging ulap sa araw. Pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas. Pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo kami. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, tayo po'y mag-ingat pagbiyahe, tayo mag-ingat sa pagpunta sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay.
Panatilihin po natin ang ating mga katawan na malusog, ang ating espiritu na malusog din, at nawa ang ating dalhin sa kanila ay ang ating mga panalangin na hindi natin po sila nakakalimutan at ating ipagdasal sila. Ito yung panahon na to na tayo magkaisa, no, para sa ating bayan at para sa ating kapwa. Mga nagsilingkod sa ating misa, sa ating lector commentator, maraming salamat sa ating technical crew. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at tayo ay magmahalan. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyunin ang parang at bundok, isigaw pag-ibig. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,